Pinasiniyaan na kahapon sa pangunguna ni United States Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson ang bagong dalawang palapag na Specialized Education and Technical Building sa Balagtas, Bulacan para sa Fleet Education Training and Doctrine Development Institute ng Philippine Coast Guard. Ang nasabing pasilidad ay may 15 rooms na pinondohan ng 250 million pesos ng pamahalaan ng Estados Unidos sa pamamagitan ng US Department of Defense, US Coast Guard, US Embassy at Joint US Military Assistance Group o HUSMAG. Sa pasilidad na ito, sasanayin sa technical competencies ang mga tauhan ng PCG. Dito rin lahat, pati yung mga maliliit natin na vessels, pati yung mga aluminum boats, pati yung maintenance ng mga rubber boats, lahat ng maritime operations related activities dito natin gagawin. They will have classroom instructions and may simulator tayo, mayroon tayong laboratory for the engine room. So lahat nandito except for the physical water na kailangan. Ginawa ang pasilidad na ito para maitaas pa ang profesionalismo ng mga manlalayag ng Philippine Coast Guard at lalong mapalakas ang puwersa ng pagtatanggol ng pangkaragatang teritoryo. Karamihan sa mga trainers sa binuksang pasilidad ay mga miyembro din ng Philippine Coast Guard na pinag-aral pa ng US at nagsanay sa ilalim ng US Coast Guard. Simula 2014 ay may mga pinadadala na ang PCG personnel sa Estados Unidos para magsanay. May mobile training team din ang US Coast Guard na bumabiyahe papunta ng Pilipinas para magturo. Samantala, sinabi naman ni US Ambassador Mary Kay Carlson na handa ang Amerika na suportahan at tulungan ang pangangailangan ng Pilipinas, lalo na kung may kinalaman ito sa pangangailangan at sa ikatututo ng Philippine Coast Guard. A long-term commitment to the Coast Guard, to the people of the Philippines, because we are truly your steadfast friends. We are partners in prosperity, and we are ironclad allies. And that's a mutual defense treaty that we have. So that goes both ways. When the Philippine Coast Guard is strong, our U.S.-Philippine alliance is strong. We are able to rescue any folks who have problems at sea. We're able to protect livelihoods, including combating illegal and unreported fishing. So it's truly a partnership that is very meaningful. Samantala, kahapon nadagdagan pa ng 3,500 ang miyembro ng Philippine Coast Guard. Posible ring sumailalim din ang ilan sa kanila sa 4 na buwang pagsasanay at pagkatapos ay de-deploy ang mga ito sa mga barko ng Pilipinas. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.